Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Lalaking nanghalay umano ng 10 taong gulang na bata patay sa pananambang. Ang sospek, tatay ng biktima na iginantilang daw ang kanyang anak. Isa pang exclusive. Ano nangyari ah? Halika rito at tagamok ka kanyay. Ang road rage na yan ng dalawang rider na uwi sa barilan. Kuya! Hoy kuya! Yusek Claire Castro may paalala laban sa mga umano'y nagbabantang sumugod sa Malacanang sa araw ng kalayaan. Mag-ingat daw tayo sa kampon ng kadiliman. Senator Erwin Tulfo may pa-blind item. May isang senador pa raw na gustong mag-over the bakod dahil nape-pressure na umano ng kanyang pamilya at simbahan. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista. Matapos ang big-time rollback, presyo ng diesel, malaki na naman ang itataas. Matapos deklara ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan, may namuuring bagong bagyo. Ang latest sa Bagyong Esther, aalamin natin live. At eto na nga, bibigandang hari, may bagong bebe. Inilagay ng isang ama sa kanyang kamay ang batas. Dahil nababagalan daw siya sa usad ng hustisya, pinatay niya ang lalaking gumahasa umano sa kanyang anak. Ginasabwat parang suspect ang kanyang bayaw para isakatuparan ang kanilang paghiganti. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Kita sa kuha ng CCTV ang pagdating ng riding in tandem sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Hindi kita sa video pero bumaba ang backride at binaril ang isang lalaki. Dead on the spot ang biktima na humandusay sa Kagawad Road. Matapos niyan, muling makikita ang gunman na tumatakbo palayo sa crime scene. Umangkas siya sa kasabwat na rider saka sila tumakas. Sa iwalay nakuha ng CCTV, makikita ang dalawa sa kalsada sa direksyong papunta ng Marikina. Sa puntong ito, mapapansin na iba na ang damit pang itaas ng gunman. Nakita pa ang mga salarin hanggang sa Barangay Concepcion 1. Matapos ang backtracking, pinuntahan ng Batasan Pulisan Tulay kung saan huling nakuna ng CCTV ang riding in tandem. Doon nila nakita ang itinapong damit ng gunman at isang bag. Nakuha sa loob ng bag ang baril at isang cellphone. Naging susi yan para matukoy ang isa sa mga suspect na si alias Jemar. Inaresto sa North Caloocan si alias Jemar na siyang nagmaneho ng motorsiklo. Hindi naman naabutan ng gunman at bayaw ni Jemar na si alias Ramil. Plinano daw ng suspect na patayin ng biktima matapos magsumbong ang 10 taong gulang niyang anak na hinalay ng biktima 2 taon na ang nakalilipas. Sinetap umano ni Jemar ang biktima para makipagkita sa kanila. Nagpanggap na magpapagawa yung gunman natin sa kanya kasi yung suspect natin kasi yung biktima natin ay karpintero. So nagpanggap na magpapagawa sa kanya ng double deck kaya naipag-meet up sa kanya. Inamin ni Jemar ang pagiging mastermind sa pagpatay. Ba't nyo binira? Direct yung anak ko, sir. Nino? Nung tao na yon, may medical kami ngayon, nasa ospital yung anak ko. Natatagalan na raw siya sa pag-usad ng kaso kaya plinano ang pagpatay. Nakumpiska mula kay Jemar ang uniforme ng motorcycle taxi at mga sachet na hinihinalang shabu. Gayon din ang motorsiklong ginamit nila sa krimen. Naharap sa kasong murder si Jemar habang tinutugis pa si Ramil at tukoy na raw ng mga pulis ang lugar na pinagtataguan nito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nauwi sa madugong pagtatapos ang away kalsada sa Aurora. Nasa pool sa video ang nag-amok na rider na biglang pinagbabaril ang nakaalitan niya. Narito ang frontline report, exclusive. Halika rito at tagamok ka kanyay. Sa video na ito, rinig na nagkakasagutan ang dalawang motorista sa San Luis, Aurora. Hindi kita sa video, pero isa pang lalaki ang nag-ayang sundan sila ng nag-amok umanong rider. Halika, sunod ka sa akin.
Dito na umalis ang tatlo. Maya-maya pa, Kuya! Hoy, kuya! sunod-sunod na putok ng baril ang maririnig. Pinagbabaril ng tinawag na rider ang nakaalitan nitong si Raymar Pobrido. Isinugod pa si Pobrido sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Base sa investigasyon, away kalsada ang ugat ng krimen. Simula ang insidente dahil lang sa simpleng pagtatalo dahil buntik silang magkatagisan sa daan. So itong si suspect natin ay hinarang ang biktima, nagkaroon sila ng pagtatalo, and afterwards ay naghiwalay na rin naman. Sinundan pa ni suspect ang biktima. Bago ang pamamaril, nakunan pa sa CCTV ang biktima at suspect na tila nagtatalo sa gilid ng kalsada. Nandun din ang testigong kumuha ng video na kasama ni Pobrido. Nagtangkang umalis ang suspect pero tinawag ito ng biktima. Doon na nangyari ang nakunan sa cellphone. Kwento ng nakakita, ang rider na gunman ang unang naghamon. Naghamon siya. Sabi nung suspect, sabi niya, tara dito. Sabi niya, doon. Hindi nga, pumunta sila sa kabila sa may kanto ng dulo. Ako naman, naka-video na ako, di ba po? Naka-video na ako. Which is, sinundan ko sila. Pag sinunod ko, nagbusina na po ako. Busina ako ng busina. So, hanggang sa makarating doon sa bahay, narinig ko yung baril na pumutok na. Tapos, 2 beses, tumakbo na po ako. Tumakbo ng tago na ako. Dahil sa CCTV footage, agad ding natukoy at inaresto ang suspect na si alias Rogelio. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sari-saring report na ang natanggap ng NBI tungkol sa umano'y kinaroroonan ng puganteng si Senator Bato de la Rosa. Ngayon naman, isa sa pinakabagong ulat ay namataan siyang sakay ng isang iyate. Live mula sa Pasay City, nasa Frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ano pa mga impormasyon kaugnay dyan? Julius, sa kumakalat nga na impormasyon na mataan umano si Senator Bato de la Rosa na sakay ng isang yate. Pero paglilinaw ng NBI, bineberipika pa nila yan. Higit 3 linggo na mula nang pumuslit sa Senado at magtagong muli si Senator Bato de la Rosa na itinuturing ng pugante ng National Bureau of Investigation. Hanggang ngayon, patuloy ang paghahanap kay Senator Bato ng mga otoridad. Isa raw sa mga kinukumpirma ngayon ng NBI ang kumakalat na impormasyong sakay ng isang yate si De La Rosa. Natanong si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa unverified info na papunta raw si De La Rosa sa isang hindi tinukoy na probinsya. Check pa natin. Hindi ko pa nakita yan eh. Wala po, yung post na po yun. Baka kasi nililigaw tayo, ay maingat tayo. Pinaaresto si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Isa siya sa umano'y co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Dati na rin sinabi ng NBI na ipapasabina nila ang asawa ng senador na si Mrs. Nancy De La Rosa. Kaugnayan ng mga social media post kung saan sinabi niyang sinamantala ng mister ang putukan sa Senado para makatakas. Pero imbes na ipatawag, susulat na lang daw ang NBI sa kanya. Well, we are sending her a letter instead na isabina siya. Sulatan namin siya to explain. Kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano. Na sinabi dun yung term na escape tapos yung shooting yung naging. Umaasa raw ang NBI na sumagot at sumipot si Mrs. De La Rosa sa kanilang imbitasyon. May 4 na personalidad ng ipinasabina ang NBI kaugnay sa pagtatago ni De La Rosa. Kabilang dyan sina dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang tsuhi ni Padilla na si Virgilio Carino.
Nakita sa CCTV si Bato na umalis sa Senado madaling araw noong May 14. Ilang oras lang matapos ang nangyaring putukan. Kasama niya si Senator Padilla at ang kanyang aide na si Robles. Napag-alaman na sakay ng police vehicle si De Sesto na umano'y nag-escort sa sasakyan ni Senator Padilla. Nauna nang itinanggi ng Pasay Police Chief na nagbigay sila ng security escort. Samantala, si Carino naman ang umano'y may-ari ng bahay sa Pampanga na suspetsang hideout ni Senator Bato. Ni-raid yan ng mga otoridad noong Mayo pero wala silang nakita. Pinasabi na raw sila ng NBI para maliwanagan sa mga nangyari bago tumakas si De La Rosa sa Senado. Nitong Lunes pa, inaabangan sina Aplasca dito sa NBI. Inabot na tayo ng Biyernes pero walang sumipot ni isa sa kanila. Pero ayon kasi sa NBI Cybercrime Division, sa susunod na linggo, next week na sila inaasahan dito sa NBI, either June 10 o 11. Julius, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Walang kumpirmasyon na ang mga bali-balita na may banta sa Malacanang sa darating na Independence Day sa June 12 ayon yan sa mga otoridad. Pero ang palasyo may babala tungkol sa anilay kampon ng kadiliman. Live mula sa Camp Crame na sa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, ano ang tugon ng PNP tungkol dito? Cheryl, itinanggi nga ng PNP na meron silang natanggap na kumpirmadong intel kaugnay nga dito sa kumakalat na threat o banta sa pagdiriwang ng Independence Day sa June 12. Sa press briefing dito sa Crame, sinabi ni Chief PNP PIO na nakipagpulong si DILG Secretary Rimulya sa mga opisyal ng PNP. Nang tanungin sila kung saan ang meeting sa mga kumakalat online na may plano umano ang mga supporter ni Vice President Sara Duterte na sugurin ang Malacanang, ang sagot ni PNP, walang validated intelligence kaugnay niyan. Ganun pa man, tiniyak nila na handa at maging vigilante ang PNP para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa pagdiriwang ng Independence Day sa June 12 sa buong bansa, may mga nakplano na raw na deployment kaugnay niyan bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Arlan Reyco. We have received no validated intelligence regarding any such threats on Independence Day, but we reassure the public that the PNP remains ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all Independence Day celebrations across the country. Samantala, tinanong ang palasyo kaugnay nito kung ang PNP din law play ang issue. Naging manghang naman ang sagot dyan ng Malacanang. Sinabi ni Yusek Claire Castro na sa ngayon, wala raw makukumpirma ang palasyo sa sinasabing plano. Pero aniya, hindi naman ito bago dahil noon pa raw, nais iluklok sa pwesto ang anilay kanilang poon nagahaman sa kapangyarihan kahit wala pang 2028. Dagdag ni Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan ito ng pansin. May paalala rin siya, aniya, mag-ingat daw tayong lahat sa mga kampon ng kadiliman. Cheryl, kanina natanong din namin itong spokesperson ng PNP kung ano yung reaction nga nila dito sa mga nagpapakalat na merong nga daw magaganap o mangyayari sa Independence Day. Ang sabi nila, huwag na lang daw tayo makiparte sa mga ganito dahil baka lumala nga lang. Isa rin sa napag-usapan nila kasama si DILG Secretary John Vic Rimulya, yung seguridad sa Senado at saka sa nalalapit na zona. Napag-usapan din daw nila dito yung Safer Cities Initiative ng DILG. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Alexis Ebue. Kalaboso ang isang lalaking nangikil ng libo-libong pisong pera sa mga dayuhan. Ginamit niya ang pagkakakilanlan ng isang pulis para manakot. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Walang kawala sa entrapment operation sa Parañaque ang lalaking yan. Inirereklamo siya ng pangingikil sa ilang foreign nationals. Ayon sa PNP CADG,
Modus ng sospek na magpanggap na pulis at paparatangan ang mga dayuhan na may kaso silang money laundering at tax evasion. Pagkatapos niya, naisisingilin niya ang mga biktima ng malaking halaga para ibasura ang kaso. May hawak pa umano itong police report na may pirma at logo ng PNP para magmukhang lehitimo. Nakapagbutot na ang sospek ng ₱250,000 mula sa mga banyaga noong Abril. Ginagamit niya ang organisasyon, ang ating kapulisan, much more ang isang officer para makapanakot sa isang banyaga at magbigay ng kapalit na magbigay ng pera. Ang masama nito, hindi lang maliit na halaga di ba? Malaking halaga, pinangalawahan pa niya kahapon. Una is 500,000, kahapon is 600,000. Sa pangalawang pagkakataon na nanghihingi ng pera ang sospek, lumapit na ang mga banyaga sa CIDG para magsumbong. Dito na nadiskubre na ginamit lang ng sospek ang pangalan ni Police Major Artemio Armada ng Manila Police District para takutin ang mga banyaga. Una, hindi ko naman kilala itong mga personality na ito. And then, nung nakita ko nga ito, parang puro scan yung ginamit nila. And then, yung pirma hindi po sa akin. And yung number hindi din po akin yan. Kung kailan paritiro ako, tsaka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na. Umamin naman ang sospek na naisip niyang gamitin ang pangalan ni Armada dahil naging kaklase daw ito ng kanyang kapatid. Bakit na police yung naisip mo na gamitin panakot sa kanila? Wala po kasi din akong kilalang NBI. Wala kang kilalang NBI. Kung may kakilala kang NBI ang gagamitin mo. Siguro po. Maharap ang sospek sa kasong usurpation of authority at robbery extortion. Magsasampa rin daw ng hiwalay na kaso ang pulis na ninakawan ng pagkakakilanlan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jas Paredes, News 5. Tinangay ng mga nagpakilalang pulis ang motorsiklong minamaneho ng isang menor de edad sa Cebu City. Ang masaklap pa, hiniram lang ng biktima ang motor ng kanyang kapitbahay. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5, Visayas. Makikita sa CCTV ang pagdaan ng magkasunod na motor na yan sa Barangay Basak Pardo, Cebu City. Maya-maya, kinorner na ng riding in tandem ang 15 anyos na laking kasabayan nila. Lumapit ang angkas sa bata at pinababa ito sa motor. Tila may tinanong pa ang lalaki sa bata bago nito binuksan at binusisi ang compartment ng motor. Pati ang rider, nakibusisi na rin. Ilang saglit pa, iniabot na ng binatilyo sa lalaki ang helmet ito. Hanggang sa sinakyan na ng lalaki ang motor ng binatilyo. Sinubukan pa ng binatilyo na umangkas sa motor. Pero pinababa siya ng lalaki at pinaglakad na lang. Ang dalawang lalaki nag-U-turn muna sabay umiskapo tangay ang motor. Kwento ng 15 anyos na biktima, nagpakilalang mga pulis ang dalawa. Tinanong nila ako nasaan ang lisensya mo dong. Sinabi ko naman na wala akong lisensya. Pero ang rehistro ko ay nasa U-box ng motor. Nakiusap ako sa kanila, "Sir, pwede po ba akong ihatid?" Dahil balak nilang dalahin sa istasyon ng pulis ang motor ko. Sabi nila, umuwi na lang daw ako. Pinapili pa nila ako kung ako ba o ang motor ang dadalahin nila. Sobrang kaba ko talaga noon. Bukod sa motor, natangay rin ng mga suspect ang wallet ng biktima na may lamang 700 pesos. Ang motor, hiniram lang pala ng biktima sa kanyang kapitbahay para bumili ng pagkain. Kaya naman, labis ang paghihinayang na may-ari nito. Masakit din talaga dahil kahit ganoon lang ang motor na iyon, marami rin akong isinugal at pinagpaguran para mapagkagastusan at ma-upgrade yon. Malaki ang naitulong nun sa akin dahil ginagamit ko rin yon bilang service pagpasok ko sa kolehiyo. Nagtungo ang News 5 sa Inayawan Police Station at ayon sa mga pulis, patuloy pa ang investigasyon at pagtukoy sa mga salarin. Umaasa naman ang mga biktima na maibabalik ang ninakaw na motor. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! 2 hanggang 3 senador mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang gusto na raw mag-over the bakod sa Gatchalian Block. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ang isa raw na pe-pressure sa mga nangyayari. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Cayetano Block versus Gatchalian Block.
Tuloy ang gitgitan at agawan sa posisyon at liderato ng Senado. Pero ang problema ngayon, ang 13 na kailangang dami ng senador para makabuo ng mayorya, maila pa rin. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, mula sa tinatawag nilang bagong majority bloc, may 2 hanggang 3 senador daw mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang nagpaparamdam daw na tila gusto nang mag-over the bakod. Pero pangamba raw, kaya hindi agad makalipat. Yung isa nga po, hindi niya alam paano kakalas dahil number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. Hindi niya alam pero hindi niya po matiis dahil may pressure po sa family niya, his children or her children. Pati sa church po, tinatanong po siya. Kung si Senator Cayetano naman ang tatanungin, bukod sa ninindigan siya pa rin ang Senate President, kumpiyansa siyang suportado ng kanyang mga kasamahang senador. Kasi kung ako lang parang gusto ko nang sabihin dalawa sa kanila na pairam nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So although alam na nila na ilan kaso na at ilan na ang hinalungkat sa akin, so nandun yung support. Patuloy pa rin daw niyang gagampanan ang kanyang trabaho bilang leader ng Senado. I will assert my authority. Legitimacy as Senate President. I will write the letters, I will perform my duty. Then let's see kung anong gawin ng Malacanang at saka ng... So for example, sa hearings, malamang hindi pumunta yung mga kabinete pag kami nagpatawag. But that's a reflection on them, not on us. Pero si Senator Erwin may pakiusap na sa kampo ni Cayetano. Inansit na po kayo. Bago na po, Senadora Loren, hindi na po kayo ang pro tempore. Ayan na po, si Senator Win. Senator Joel, hindi na po kayo ang majority leader. Si Senator Mix na. So, parang awa nyo na magtrabaho na ho tayo. Dahil 2 panig ang nag-aagawan ng posisyon, pati empleyado ng Senado, nalilito na rin daw. Ang tanong, sino ba ang dapat sundin? It's up to the people to decide. Alam ko yung mga nasa elevator, mas mahal ako kasos kay Win, si Rose. So pag sabay kami sa elevator, ako ang papabura ni Rose. Pero kung gusto ni Win mauna, okay lang. Yung mga employee, dapat din sila malilito dahil diniklara na ng Malacanang na in support of Senator Sherwin Gatchalian as the acting Senate President. Posible daw pulungin ni Senator Erwin ang mga head ng departamento na nagpapasok pa rin ng kanilang mga empleyado kahapon. Kahit pa may memo na si Senator Gatchalian na work from home dapat. Wala raw dapat ipag-alala ang mga karaniwang empleyado na sumunod lang sa mga head ng opisina nila. Pero ang mga matataas na posisyon na sumuway sa utos ng bagong leader ng Senado, sabi ni Senator Tulfo, maaari raw may parusa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Plano rin daw ng kapwa akusado niyang si Senator Jinggoy Estrada na humiling ng hospital arrest. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Martes nang makita si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan na naka-wheelchair nang dumating sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, nananatili pa rin ang dating kalihim sa isang pribadong ospital sa Pasig. Sa kabila ito ng pag-aproba ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling niyang hospital arrest habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sasailalim muna si Bonoan sa medical examination. Oras na lumabas na ang resulta, saka pa lang siya malilipat sa PNP General Hospital. As of now, I cannot say na tatagal o mabilis lang. Kasi kailangan po natin na makita muna ang result ng mga diagnostic procedure at saka yung laboratory examination para ma-assess po siya ng maayos ng kanyang attending physician sa Medical City po. Nakahanda na raw ang mga kwarto ni Bonoan sa PNP General Hospital at mga kakailanganin para sa pagmonitor sa kanyang kalagayan. Matatanda ang unang na-ospital si Bonoan dahil sa hypertension. Doon na rin nakita ang iba pang karamdaman ni Bonoan. Ayon sa kanyang kampo, kabilang dyan ang sakit sa puso, bato, prostate at diabetes. Based on the situation, the symptoms during the time of examination. So yun po yung nakita na diagnosis, and then later on gumawa po kami ng further studies, and then nakita namin po na meron pa palang other na sakit po si former secretary po. Hindi pa raw masabi sa ngayon kung makakadalo ba ng personal sa pagdinig si Bonoan dahil sa kanyang kalagayan.
Bukod kay Bonoan, plano rin ng kampo ng kapwa-akusado ni Bonoan na si Senator Jingo Estrada na humiling ng hospital arrest. Iniinda naman ng senador ang osteoarthritis o sakit sa magkabilang tuhod. As you can see, maski na nakaupo lang siya in the Quezon City Jail, nahihirapan siya. Pero yung hospital arrest mo ba in a public parang you could consider it a potential pain management issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Alexis Ebue, News 5. Tinawag na forum lang at hindi illegal ni Senator Erwin Tulfo ang ginawang pagdinig kahapon sa flood control scandal. Bukod sa mga kinekwestyong pahayag ng 18 nagpakilalang bagman, wala raw otoridad magsagawa ng hearing ang Cayetano Block. Nagbabalik si Mean Los Baños. Flood Control Hearing 2.0. Ganyan ang magiging eksena sa Lunes. Pero ang mangunguna naman sa pagdinig na yan ang chairman ng Senate Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Senator Erwin Tulfo. Katunayan, invited ulit ang nagpakilalang 18 na bagman umano ni Zaldico. The mere fact po na in-invite namin sila kasi para wala sila masabi na tinatago namin, pinagtatakpan namin. Pwedeng-pwede rin daw dumalo sa Lunes. Sumama na kayo ditong 5 dyan sa minority para makapagtanong kayo, makapag-imbestigat. Tsaka sa Lunes po, bawal na po yung mga surprise witness. Dapat po ibigay nila sa Blue Ribbon yung mga gusto lang imbitahan. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, illegal ang ginawang pagdinig kahapon ng Cayetano Block. Sila lang po nag-o-taking kasi number 1, ako na po ang chairman ng Blue Ribbon. Kaya wala na po silang authority. Eh kung pansinin ho ninyo, wala nga po mga tao sa likod nila, yung mga recorder, stenographer, wala po. Hindi raw Blue Ribbon Committee hearing ang nangyari kahapon, kundi Forum lang nila yung press conference lang, whatever they want to call it, pero definitely hindi po hearing ng Blue Ribbon. isa si Senator Erwin sa idinawit sa hearing kahapon. Kaya ayon sa kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, kakasuhan daw ang mga bagman na idinawit ang kanyang pangalan. I talked to Erwin right away. I called him up and he said, that's not true. Galit na galit siya. He will file a cyber libel case against those Marines na binanggit pangalan niya, maging doon sa mga senador na ini-implicate din siya dahil, remember, illegitimate sila eh. Kahapon sa pagdinig, sinabi ng bagman na si Bernard Gumban na 2 beses nag-deliver ng mali-maletang pera kay Senator Erwin. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium. Sa pangalawang delivery raw, halo-halo na ang size ng maleta. Pero kung pagbabasehan ng naunang affidavit ng bagman, nakasaad na 6 na medium size na maleta ang dineliver umano kay Tulfo. Kaya banat ni Senator Erwin, definitely, it's a lie, a blatant lie. Saan nanggaling yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Eh wala naman akong flood control. Hindi lang yan. Kinwestiyon din ang pagdawit ng mga bagman kay Senator Tito Soto. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Ang claim nila, tig 40 hanggang 70 million pesos umano ang idineliver kay Soto noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. At iniabot daw nila ito sa isang mark na dating aide daw ng senador. Pero buwelta ni Soto, una, hindi siya senador noong 2022 hanggang 2025. Pangalawa, 2015 papatay ang aide niyang si Mark. Muli ring lumutang ang naunang affidavit ng 18 witnesses kung saan idinawit nila sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera sina Senators Loren Legarda at Mark Villar na nooy DPWH Secretary. Pero hindi nabanggit sa pagdinig sina Villar at Legarda na bahagi ng Cayetano Block. Bago nga simula ng hearing, pinuri pa ni Legarda ang 18 bagman. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Nang tanungin dyan sa Senator Alan Peter Cayetano, doon sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Ito naman nabasa yung unang affidavit eh. Binanggit din sa hearing si Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez, kaya ang kongresista napasugod sa Senado. Tahasan niyang itinanggi na nakatanggap siya ng pera. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung balita. Nagpapakita ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin.
Tingin pa ni Alvarez may kinalaman ito sa hindi niya pagsuporta sa isinusulong ni dating Congressman Mike Defensor sa nooy impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Itinanggihan ni Defensor. Pipito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po kung Pipito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Hindi ako kasama sa pag-draft nung kanilang affidavit. Kaya una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Inamin naman niyang tumutulong siya sa 18 nagpakilalang bagman. Pero itinanggi niya na sinuhulan niya ng 5 milyong piso ang mga tumistigo base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag. Yung affidavit na sinasabi niya, yung binabanggit niya, kwentong kutsero, kwento lang sa kanya na hearsay at walang batayan. Bukod sa mga politiko, binanggit din na tumanggap ng pera mula kay Zaldico ang founder ng Arnold Janssen Kalinga Foundation na si Father Flaviano Villanueva. Ang sabi, hinatid nito ang pera sa mismong simbahan ni Father Villanueva sa may Mindanao Avenue sa Quezon City. Na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ave. Isang sobre yun, sir. Sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sasakyan niya. Agad naman niyang tinabla ng organisasyon. Unang-una, wala raw simbahan sa Mindanao Avenue na tumutugma sa kwento ng bagman. Isa pang napuna sa naturang hearing, ang claim ng isa sa 18 testigo na noong 2024 ay ipinasurrender ang mga cellphone nila para palitan ng bago. Nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda? Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin. Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng bagman sa hearing. Higit 4 na oras ang itinagal ng hearing ng Cayetano Block, pero karamihan ng mga pangalang binanggit ng 18 testigo, mariin nang itinanggi ang mga paratang at pinuna ang mga pabago-bagong salaysay ng mga testigo. Kabilang na dyan sina Congresswoman Laila de Lima, dating kongresistang si Franz Castro at dating Senator Antonio Trillanes na una nang nagkaso ng cyber libel sa 18 bagman umano ni Ko. Tinawag namang disgusting ni Senator Ping Lacson ang pagdawit sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kinansila na ng Amerika ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma yan mismo ng kanyang pinsan na si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Babe Romualdez. Wala na siyang ibinigay na detalye kung bakit ito kinansila. Si Congressman Romualdez ang itinuturo ng ombudsman na utak ng budget insertions sa flood control scandal. Kinumpleto na rin daw ang mga dokumento para sa anilay mabigat na kasong isasampa laban sa kongresista. Matagal na nitong pinabulaanan ang mga paratang. Sa ngayon, merong precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban sa kongresista. Imbes na check-in sa airport na checkmate ang isang dayuhan sa Quezon City.
Nabuking ang pagpapa-victim niya na kunwari na-snatch ang pa-expire na passport para makaalis siya pa Italy. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Flight na sana ng dayuhang ito kahapon pabalik sa Italy. Pero mukhang matatagalan pa siya sa Pinas matapos arestuhin dahil sa panloloko. Ayon sa pulisya, nagsumbong ang Italian national na tinangay raw ng riding in tandem ang clutch bag niya noong June 3 sa bahagi ng Pituazon Boulevard, Quezon City. Laman daw nito ang kanyang mga dokumento, passport at 9,000 pesos na cash. Agad namang nag-ocular inspection ang mga pulis at nireview ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Pero wala namang nakitang riding in tandem at hindi rin nakitang naglakad ang Italian national sa lugar. Medyo na-confuse kami. Noong una, sabi niya, doon sa isang fast food chain, paglabas daw niya, dinaanan daw siya ng riding in tandem, mga kabataan daw, at yung back ride daw ay walang damit or I'm half naked, walang pangitaas. Nagbago naman yung kanyang statement, sinabi niya dito na malapit, yun yung sinasabi kong 300 meters away from the station. Kinilala ang dayuhan na si alias Johnny, 34 anyos. 3 taon na siyang namamalagi sa bansa at may asawang Pinay sa Masbate. Sinambihan ng mga pulis ang Italiano na tatawagan nila ang kanyang misis para ipaalam na nasa ligtas itong kalagayan. Pero dito na nagpanik ang dayuhan at nabisto ang kanyang pagsisinungaling. Yun, napaamin ko na talagang hindi siya nawalan. At nagkaroon lang siya ng problema kasi nga ang kanyang passport daw ay in 4 months mag-expire na. Ang naisip niyang paraan ay mag-fabricate na siya ay biktima ng snatching para maka-avail siya sa embassy ng tawag nila ay emergency passport. Sa halip na makakuha ng emergency passport, reklamong perjury ang matatanggap ng Italian national na nakakulong na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Hindi po ako politiko. Yan ang binigyan diin ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan kaugnay sa pahayag ng pulis na puwersahang umaresto sa nakagit-gitang senior citizen driver sa Taguig. Ayon kay Calinisan, under restrictive custody dapat si Police Corporal Simeon Suwan. Pero hindi na raw ito pumapasok at ito na rin ang ikatlong pagkakataon na nag-absent without leave o nag-awol ang pulis. Giit pa niya, hindi raw sila nagpapapogi, bagkus ginagawa lamang daw nila ang kanilang trabaho. Wala rin daw siyang balak tumakbo bilang politiko sa 2028. Ako po ay hindi politiko. Hindi ko rin po inaplayan tong trabaho to. Wala po ang balak tumakbo sa 2028. Wala talaga? Wala po. Ako po ay may fixed term. Balak ko pong tapusin ang mga reforma sa NAPOLCOM. Ganun lang kasimple. Wala po akong political ambition. I'm just doing my job. I want to finish my term because kailangan po ng tao ngayon ng pagbabago. Back to school na sa Lunes, kaya naman puspusa na ang paghahanda sa huling araw ng Brigada Eskwela. Meron pang nag-dry run ng pasukan habang sa ilang paaralan, problema ang baha. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Walang bakasyon ng mga walis, basahan at pintura sa mga eskwelahan. Gaya sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City, kung saan todo linis ang mga guro, magulang at volunteers sa huling araw ng Brigada Eskwela. Kabilang dyan si Ernie na may papasok na kinder sa Lunes. Bago pa mag-aral ang anak niya, si tatay muna ang nag-homework. Para maganda tingnan ko. Para? Malinis. Saka maliwalas. Para makapag-aral sila ng maayos. Katuwang din nila ang mga benepisyaryo ng programang Tupad. Gaya ni Rona na hindi lang nakatulong sa eskwelahan, kundi nadagdagan pa ang pang-school supplies ng mga anak. Napakalaking bagay po para sa amin as parent, dagdag din po sa budget. Para po sa school supplies, saka yung pang-araw-araw po nilang baon, pamasahe. Pero kahit makintab na ang mga silid-aralan, may isa pang hamon, ang dami ng estudyante. Halos 7,000 mag-aaral ang inaasahang back to school sa Lunes. At kung pagsasabay-sabayin, punuan yan sa classroom. Kaya ang solusyon, may pang-umaga at may pang-hapon. If you will just put them together in one shift, talagang the school will be crowded, ano? Oo, hindi kaya. Kaya there should be 2 shiftings. So far, sir, na-accommodate naman po
ang mga bata. Sa ngayon, 20 estudyante ang meron sa isang classroom para sa kinder, 35 para sa grade 1 hanggang 3 at 40 para sa grade 4 hanggang 6. Kaya hiling ng paaralan sa DepEd gawing multi-purpose building ang kanilang covered court para madagdagan ang kanilang classrooms. At ready na rin daw ang mga guro sa bagong 3-term school calendar ng DepEd. Sa Pasong Tamo Elementary School naman, parang may dry run bago ang grand opening. 6:00 pa lang ng umaga, dumagsa na ang mga magulang at bata para sa simulation classes. Ginawa nila yan para sa Lunes, hindi na maliligaw ang mga bata at hindi rin malilito ang mga magulang. Sa Pasay City naman, pati mga classroom at upuan sumailalim sa makeover. Sa Brigada Eskwela sa Bernabe Elementary School, pinakinis, pininturahan at inihahanda ang bawat sulok ng paaralan. May pa-feeding program pa para sa mga bata. Sa Hagonay, Bulacan, iba ang school supplies checklist. Bag, check. Notebook, check. At bota, check na check. Kasama sa paghahanda rito ang pagsuong sa baha. Si Nanay Rose may nakahandang bota at sandals para sa mga anak dahil kapag high tide, parang may water obstacle course bago makarating sa eskwelahan. Minsan, kinakailangan pa niyang buhatin ang mga bata para makaiwas sa maruming baha at posibleng sakit. Para safe po, para hindi, syempre, madumi yung tubig, para hindi sila magka-leptospirosis, nakakatakot din syempre. Ganito rin ang hinaing ni Lola Yesa. Madalas nga raw malate ang kanyang apo kapag baha. Mahirap. Sinasabi na lang na sa teacher, pasensya na sila kasi ganyan nga ang sitwasyon sa amin. At habang umaas silang masolusyonan ang problema sa baha, tuloy pa rin ang Brigada Eskwela. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Aabante na sa quarterfinals ang kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala para sa singles event ng Birmingham Open. Yan ay matapos niyang talunin sa round 2 ang pambato ng Russia na si Alina Chareva. Highlight sa match ang dominanteng first set ni Ayala at ang kanyang naging comeback sa second set mula sa 2-4 deficit. Ang final score, 6-2 at 7-5. Susunod na makakalaban ni Alex ang Thai player na si Mananchaya Sawangkil. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Ipapasa na ng actor-senator na si Robin Padilla ang titulong Bad Boy sa pamangkin niyang si Daniel Padilla sa susunod na installment ng nasabing film franchise. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. Masaya po sa showbiz kaysa sa politika. Yan ang pag-amin ni Senator Robin Padilla matapos ma-reunite sa Showbiz Press sa special preview ng kanyang pelikula na Bad Boy 3 na higit isang dekada in the making. Naunsyami raw ang installment dahil na-busy sa politika ang tinaguriang Bad Boy ng big screen. Pero sabi ng actor-senator, about time na para ipasa niya ang titulong Bad Boy sa nararapat na tagapagmana. Walang iba kundi ang kanyang pamangkin na si Daniel Padilla. Lalo pa at pinaplano na nila ang Bad Boy 4. Oo, kasi boy parang baka wala nang maniwalang boy pa ako. Hindi rin malayo na ang special someone ni Daniel na si Kyla Estrada ang maging leading lady. Ayon naman sa tatay ni Daniel na si Romel na producer ng pelikula. Naman, di ba? Para naman makita silang magkasamang dalawa sa Bad Boy 4. In the works na rin daw ang Bad Boy 4. Siyempre, dahil present si Robin, hindi may iwasan na matanong siya sa estado ng politika sa bansa, partikular na sa Senado. Safe answer lang ang sagot dyan ni Robin. Wala raw bad sa minority man o majority dahil umiiral aniya ang demokrasya. Wala rin daw silang personal na away ni Interior Secretary John Vic Remulla sa kabila ng girian kahapon. Tagahanga ako, nung siya ay governor, lagi ako sa Cavite dahil maraming pinatatayong ospital. Walang bad blood. Natural lang yun. Siguro ganun din naman pakiramdam ni Secretary. Ganun talaga. Meron siyang pinaglalaban, meron din akong pinaglalaban. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Mas maiksi naman ang sagot ng unbothered niyang misis na si Mariel Rodriguez sa nangyayari sa Senado. Politika lang naman yung lahat ng magulo. Kami naman okay kami. Abangan
Abangan sa mga sinihan ng Bad Boy 3 soon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pool sa CCTV. Mag-asawang kagagaling lang sa palengke, mabilis ang hinold up ng riding in tandem. Opisina ng DENR sa Davao pinag-utos ni Mayor Baste Duterte na tambakan ng basura. At mga mamimili, ratsyada sa last-minute school shopping bago ang pasukan sa Lunes. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang mabilisang pagdanakaw ng riding in tandem sa Cebu City. Tinarget nila mag-asawang kagagaling lang sa palengke. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Mala eksena sa pelikula ang pang-hold up sa mag-asawang nakamotorsiklo kaninang madaling araw sa Cebu City. Hindi kita sa video pero tinutukan ng isa sa mga salarin ang mga biktima. Nang makuha ang pakay, mabilis na sumibat ang mga ito. Ayon sa babaeng biktima, nakuha ng kawatan ang kwintas ng kanyang mister. Pauwi na raw sila noon matapos mamalengke para sa kanilang mga paninda sa karinderya. Tinutukan talaga kami ng baril tapos sabi niya, huwag na raw kaming lumaban. Saka sinabing hold up. Siyempre, may baril siya. Hindi talaga kami nakagalaw. Ginto yung alahas na nakuha nila. Aabot sa 123,000 pesos ang halaga ng kwintas na natangay. Malaking tulong sana sa amin yung kwentas na yon. Sakaling may emergency, pwede naming isangla kasi mahal yun. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad sa mga salarina. Hindi kasi maaninag sa kuha ng CCTV ang plaka ng motorsiklong ginamit sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Dahil balik eskwela na sa Lunes, nagdagsaan ngayon ang ilang magulang sa mall para sulitin ang bagsak presyong mga school supplies. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta yung dami ng mga last-minute buyers dyan sa mall? Cheryl, huling weekend na bago mag-back to school sa Monday, June 8. Kaya naman marami na po itong mga last-minute shoppers ng mga school supplies dito sa isang mall sa Quezon City. Available nga itong mga school packs na ibinebenta rito na kumpleto po sa notebook, crayons, lapis, pad paper at iba pa for only 199 pesos. Meron din yung mga may kasama ng bag for only 399 pesos. Pwede ring magpagawa ng personalized bag tags na hanggang 300 pesos po ang presyo, depende sa dami ng letra. May mga back to school sale din ng ilang brands ng sapatos mula 10 to 50% off. Habang sa ilang brands naman ng uniform may freebies gaya ng bag pag naabot ang minimum purchase. Bagay na sinamantala ng ating mga kapatid, lalo't di naman daw pwedeng tumawad pag sa mall. Narito po ang kanilang mga pahayag. Pumipili kami ng may mga sale. Malaking tulong yun kasi yung ibibili ko ng bag, mas ibibili ko na ng iba school supplies na lang, di ba? Or pambaon, pangkip sa mga bata. Bilang nanay, doon ka talaga pipili kung saan yung masulit, saan promo, saan yung mas makakatipid. Ayon sa pamunuan ng department store, nitong Mayo po nagsimula ang dagsa ng mga back-to-school shoppers at inaasahang magpapatuloy yan hanggang ngayong huling weekend bago magpasukan. Narito po ang pahayag ng management ng department store. So we expect our customers to be coming in volumes. Everything that the kid would need for their back-to-school essentials, nandun na sa isang bag. It's convenient for our shoppers kasi they don't need to go around anymore to shop for those individual items.
Cheryl, sa ngayon nga we are here sa may stationary area nito pong Dep Store at kapansin-pansin po na mas marami na yung mga tao po rito kumpara kanina at kasama rin ng mga mommies yung kanilang mga chikiting sa pag-shopping. Bukod kasi sa tapos na yung work hours ay medyo maulan din po kasi doon po sa mga habol hanggang alas 10 po bukas itong mall. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Bumagal ang inflation sa 6.8% kumpara sa naitala noong buwan ng Abril. At live mula sa Makati City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, pakipaliwanag mo nga sa amin kung may epekto ba ang inflation sa nakaambang taas presyo sa diesel at kerosene. Tama ka, Julius, mas mababa nga ang inflation rate nitong Mayo. At ang ibig sabihin nito ay mas mabagal yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun nga lang, kumpara nung nakaraang taon ay napakamahal pa rin talaga ng presyo ng mga bilihin at ramdam na ramdam pa rin yan ng mga consumer. Nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin pero kahit paano, bumagal naman ang pagtaas nito. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.8% nitong Mayo. Higit yang mas mataas kumpara sa naitala na 1.3% noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. Pero mas mababa kumpara nitong buwan ng Abril na nasa 7.2%. Mas mababa naman ito sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 7.1% hanggang 7.9%. Batay sa datos, bumagal ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina kumpara noong buwan ng Abril. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular na ang sibuyas, karne at isda, at gayon din ang LPG, kerosene at renta sa bahay. While the level of inflation for these commodity groups ay mataas pa rin, kung ikukumpara natin sa Abril, bumaba siya kaya that's at least good news for the month of May. Nananatili namang mataas ang inflation dahil kumpara noong nakaraang taon, higit na mataas pa rin ang presyo ng bigas, seafood katulad ng dilis at ilang gulay katulad ng kamatis. At kumpara sa mga presyo noong 2025, mataas pa rin ang presyo ngayon ng LPG, renta, kuryente, gasolina, diesel at pasahe katulad ng sa mga tricycle. Kaya si Grace na residente ng Quezon City, pinakamurang bigas na lang ang binibili para makatipid. Parang pareho naman. Medyo mataas pa ngayon yung iba. Hindi pa kaya naghahanap talaga ng babang presyo. Kapareho lang naman din. Halos. Hindi pa masabi kung ano ang mahiging epekto sa presyo ng mga bilihin ng nakaambang Super El Nino. Makakaapekto rin sa inflation rate sa mga darating na buwan ang presyo ng bigas. Patuloy pa ring banta ang gulo sa Middle East na posibleng maging sanhi ng pagsipa ng pump prices sa langis sa bansa. Moving forward sa June, of course may mga risks tayo. Medyo volatility sa ating presyo ng fuels external, although bumaba siya itong first week, no? But we will continue to monitor. Hindi natin control yung external factors that affect basically our transport, yung fuel and energy. Posible rin daw na makadagdag sa pagtaas ng inflation rate sa susunod na buwan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Kasunod ng mga naranasang rotating brownouts na nagpataas sa presyo ng kuryenteng ibinebenta ng mga power generation company. We are also anticipating electricity prices to be adjusted upwards. I think Meralco announced that the May number is going to be much higher in June and July as the adjustments come in. Julius, presyo na rin lang ang pinag-uusapan natin. Nako, next week ay pwedeng tumaas ng 5 hanggang 6 pesos ang kada litro ng diesel at ang kerosene naman ay 7 hanggang 8 pesos ang itataas sa kada litro. Ang gasolina sa ngayon ay parang walang increase pero kung magkaka-increase man daw mababa lamang ito. Ito ay base doon sa trading day simula noong Lunes hanggang kahapon at hinihintay pa yung resulta ng trading day ngayong araw na ito kaya malalaman natin ang final na galaw ng pump prices natin sa Lunes. So ito na ngayon sinasabi ng Philippine Statistics Authority na mga bagay na hindi kontrolado, partikular na yung gulo dyan sa Middle East. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Susunod, opisina ng DENR sa Davao, pinag-utos ni Mayor Baste Duterte na tambakan ng basura. Ito pang bundok ng basura na perwisyo raw ang amoy sa mga residente. Grabe pa raw ang mga bangaw.
At Rosana Roses may bagong twist para sa kanyang karakter na si Leia sa may best friend Eman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naging tambakan ng basura ang labas ng opisina ng DENR sa Davao City. Si Mayor Baste Duterte mismo ang nag-utos niyan para raw makita ng ahensya ang epekto ng pagsasara ng isang sanitary landfill sa lungsod. Live mula sa Davao City, Ania, sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Cheryl, basura ang problema ngayon dito sa lungsod ng Davao dahil nga yan sa pagsasara ng isang landfill matapos itong gumuho noong nakaraang buwan. Patong-patong at nagkalat ang mga basura. Hindi mo aakalaing tanggapan pala ito ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao. Kasunod ito ng utos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gawin ang DENR office bilang garbage collection point. Naging problema kasi ang pagkuha ng basura sa lungsod matapos ipasara ng DENR ang New Carmen Sanitary Landfill. Gumuho ang landfill noong nakaraang buwan at 3 tao ang nasawi rito matapos matabunan ng basura. Agad itong ipinasara muna ng DENR para bigyang daan ang safety assessment. Ang problema, ganito ang sitwasyon ngayon sa ilang lansangan ng umikot ang news team. Tambak ang basura sa mga sidewalk na umabot na hanggang sa kalsada. May pagkakataon kasing hindi nasusunod ang schedule sa koleksyon ng basura. Kaya ang ilang residente napiperwisyo. Medyo na-hassle siya. Medyo hassle talaga siya kasi natatambak siya. Hindi katulad dati na kada linggo talaga siyang kinukolekta, kada Sabado. Ngayon, nakatambak pa talaga ang basura. Aabot sa 750 na tonelada ng basura ang nakokolekta sa Davao City araw-araw. Ang ilang hindi pa nakokolekta, tinabunan na lang ng trapal. Si Mayor Baste Duterte nababahala raw sa peligrong dulot nito sa kalusugan. Pinuna niya na hindi mismong basura ang problema, kundi aniya ang bureaucratic ineptitude o umano'y pagkainutil ng DENR. Iginiit din niya na base sa kanilang assessment ay pwede nang muling buksan ang landfill habang patuloy na nagsasagawa ng corrective measures. Ayon sa mayor, hindi na kailangan pang maging tambakan ang opisina ng DENR kung pakikinggan nito ang kanilang rekomendasyon bago ang nakatakdang pagbubukas ng isa pang panibagong landfill ngayong buwan. Sinabi naman ng DENR na babawiin lang nila ang suspension order kapag nakumpleto na ang nararapat na safety measures. Patuloy daw ang araw-araw na inspeksyon ng kanilang technical teams at koordinasyon sa iba't ibang opisina patungkol sa rehabilitasyon ng landfill. Samantala, kagabi kinumpirma ng gwardiya ng DENR na isang truck ng basura ang nagtapon sa harap ng tanggapan. Trabaho gina siya. Napakabaho talaga. Halos lahat ng dumadaan dyan nagtatakip ng kanilang ilong. Nagsusuot na lang ako ng face mask para sa aking kalusugan. Wala pang pahayag ang DENR sa utos ng pagtatapon ng basura sa labas ng kanilang tanggapan. Samantala, pinabulaanan naman ito ang mga kumakalat na fake news na si Pangulong Bongbong Marcos umano ang nag-utos na suspindihin ang garbage collection sa Davao City. Cheryl, kung makikita nyo dito sa aking likuran, andito pa rin ang gabundok ng mga basura dito nga sa harapan ng opisina ng DENR 11. Kani-kanina lang may nakita tayong isang sasakyan na nagtapon ng sako ng basura dito sa labas ng opisina. Kaya ngayon naglagay na ng malaking tarpaulin ang ahensya dito sa labas na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura dito sa lugar. Hindi pa malinaw, Cheryl, kung kailan
hahakutin ang mga basura dito. Samantala, Cheryl, sinabi rin ni Mayor Baste na ngayong June 16 na inaasahang matatapos ang bagong sanitary landfill ng lungsod na inumpisahan pa noong taong 2024. Nilinaw din ng alkalde na mayroon ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang nasabing bagong sanitary landfill at maaari na itong magamit pag natapos na. Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nang dahil din sa tambak ng basura, nagsisialisa na ang ilang residente sa Cebu City. Inireklamo rin ang dami ng mga bangaw. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Sa South Road Properties sa Cebu City, para hindi na ito transfer station, kundi imbaka na talaga ng gabundok na basura. Hindi pa man nakakabawi ang lugar, may dumadating na namang bagong karga ng sangkaterbang basura. Kakahakot lang ng mga garbage truck na ito mula sa iba't ibang barangay at dito ito diretso itinatapon. Bumagal daw ang koleksyon ng basura sa lungsod matapos isara ang Binalew landfill na gumuho noong Enero. Kaya ang dapat sana'y pansamantalang hintuan lang ng basura mukhang naging permanenteng tambayan. Pero hindi lang paningin ang nasasaktan. Reklamo ng mga residente sa katabing kondominium. Araw-araw daw nilang kasama sa breakfast, lunch at dinner ang amoy ng basura at ang mga bangaw. Kaya ang iba umaalis na lang daw at madalas nang magkasakit. Pati mga restaurant at hotel sa lugar, dama rin ang epekto. Ayon naman kay Consel Joel Garganera, transfer station lang ang ipinaalam noon. Just imagine ang ilang pananghin, transfer station, karon nahimo ng dam site. Transparency ba? Hindi pa rin kasi pwede ang pagtatapon ng Binalew landfill habang hindi pa tapos ang investigasyon sa nangyaring pagguho. Kaya sa bayan ng Aluginsan pa dinadala ang bahagi ng basura ng Cebu City. Aminado naman si Mayor Nestor Archival, mabigat talaga ang problema. Pero giit niya, pansamantala lang daw ito at naghahanap sila ng pangmatagalang solusyon. This is temporary. I will do the best we can to reduce the amount of garbage going to the landfill. Nice! Mga taong tumatag ng solusyon, unsaon, come to the city government. Habang wala pa ang solusyon, patuloy ang pagtatambak ng basura sa transfer station na tila naging dump site na. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Weather update tayo mga kapatid, patuloy nga natin binabantayan. Ito pong Bagyong Esther, ang ating unang bagyo ngayong buwan ng Hunyo at ang ating ikalimang bagyo ngayong taon. Ito pong Bagyong Esther, yan po yung ating binabantayang sama ng panahon na nakapasok sa loob ng ating area of responsibility kanina pong alas 3 ng madaling araw at agad din po yung in-upgrade ng Pag-asa into a tropical depression. Ngayon, napanatili po niyan ang kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Esther ay patuloy na kumikilos pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour at yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 255 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes kanina po yung hapon. Pero ngayon po ay nakatawid na yan sa may area ng Taiwan at patungo na po dito sa ating area of responsibility boundary line. Ito pong Bagyong Esther, yung kanyang panglabas na kaulapan at mga pag-ulan at wind field ay sumasabit po dito sa area ng Batanes. Yung po lamang yung kanyang direct effect sa atin pero yan po ay nagpapanatili pong humila o magpalakas ng ating habagat na siya pong nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Ito pong Bagyong Esther ay inaasahan natin na kumilos lamang papalayo sa ating bansa at posibleng makalabas din agad ng ating area of responsibility mamayang madaling araw. After po niyang makalayo is magpapatuloy po yung hihila ng ating habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, apektado pa rin po ng habagat itong western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero sa darating na Linggo hanggang Monday, mababawasan po yung epekto ng ating habagat. Pero again, posible pa rin po yung magpaulan dito po sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Sa ngayon po, yung ating concentration ng mas madalas na pag-ulan, dulot ng ating habagat ay nandito po sa mga areas
ng Pangasinan, kasama po dyan ang La Union, maging dito po sa area ng Zambales. Possible po yung ating mga malalakas at kuminsan mga intense rains dahil po sa epekto ng habagat. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan na yan, gaya po ng mga flash floods and landslides. Ito namang natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang area po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, mga kabundukan sa Cordillera, kasama na po dyan ang Abra at Benguet, kasama na rin po dyan ang Baguio City, ang malaking bahagi ng Central Luzon, including Pampanga, Bulacan at Tarlac, maging dito po sa Metro Manila at ito pong western section ng Calabarzon, ang Cavite at Batangas, maging dito sa Occidental Mindoro, maulap po ang ating panahon at posible po yung ating mga kalat-kalat o yung mga scattered rains natin at thunderstorms sa maghapon na po yan. Ibig sabihin po niyan, anumang oras sa maghapon, possible po tayong makaranas ng pagulan. Although tumitigil naman po yung ating mga pagulan. Pero maghanda pa rin po tayo or mag-ingat if ever meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na posible pa rin pong magpabaha. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, mga isolated lamang o mga isolated or afternoon showers at thunderstorms lamang ang ating aasahan. Dito po sa malaking parte ng Visayas, Palawan, kasama na po dyan ang Mindanao, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon. Malayo po ang bagyong Esther dyan at medyo mahina rin po ang epekto ng habagat dyan. Pero minsan, meron po tayong mga nararanasan thunderstorms kadalasan tuwing hapon at gabi at possible din po yung magpaba. Sa katunayan, itong mga nakarang araw, meron tayong mga reported na floodings at mga landslides dito po sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan, mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, sa may mga lakad ngayong weekend, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala at pagbabaon ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil magpapatuloy po bukas yung ating matataas na tsansa ng pagulan sa maghapon, maulap po ang ating panahon at any time of the day pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan at posible rin po yung ating mga thunderstorms. Yan po ay bukas na Sabado, sa darating na Linggo, mababawasan ng kaunti yung ating mga pagulan hanggang sa darating na Lunes, maaari na po magpakita yung ating araw, pero may mga pagkakataon pa rin meron tayong mga afternoon showers at thunderstorms. Kaya paghandaan pa rin po natin yan, mga kapatid. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, the struggle is real para sa staff ng Pinoy Resto na kumusta sa South Korea. Hindi mo nabigay kay na chef yung order ni table number 1. Si table number 1 pa rin. So sorry. Oh my gosh. Mukhang umpisa pa lang ay disaster na ang inabot ng ating mga Pinoy staff. Pero no worries dahil simula po bukas, papasok na ang ating new hire. Simula na ng shift ng OPA ng Kumustan na si G. Chang Wook. Nood na tuwing Sabado, 8 p.m. at 7 p.m. naman tuwing Linggo sa weekend trip ng TV5. Kaway-kaway naman sa mga batang 80s. Eto at siguradong matinding nostalgia ang ihahatid sa inyo ng OG crime drama series na Knight Rider. Panoorin ang mga adventures ni David Hasselhoff, aka Michael Knight, at ang high-tech niyang kotse na si K.I. araw-araw at 4:45 p.m. Susunod, magtiyuhin na sakay ng magkahiwalay na motor, nagkasalpukan, pareho silang lasing at pareho ring patay. At Bibi Gandang Hari may pa-hard launch sa bagong Boyfie. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lima ang sugatan sa salpukan ng e-bike at motorsiklo sa Cebu City. Patay ang dalawang rider na magtiyuhin matapos magkasalpukan sa Leyte. Yan at iba pa sa Frontline ng balita ni John Arawa ng News 5 Visayas. Parehong bagsak sa kalsada ang dalawang rider na yan sa Dagami, Leyte. Ang isa sa kanila, duguan at nakasubsub pa. Agad namang rumisponde ang rescuers at dinala sa ospital. Ang isa sa mga biktima na kalaunan ay namatay rin. Habang ang nakabanggaan niya, dead on the spot. Parehong lasing ang mga rider at napag-alaman pang mag-tune pala sila.
Sa Kawayan, Biliran, patay rin sa aksidente ang dalawang gurong sakay ng motorsiklo. Bumili lang daw sila ng pagkain sa mataas na bahagi ng bundok. Hanggang sa nakatanggap na lang ng tawag ang mga pulis tungkol sa mga naaksidenteng babae. Naabutan silang duguan sa kalsada. Dinala sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival sila. Sa Cebu City naman, kitang umaandar ang jeep na yan at tumama sa nakaparadang van. Napag-alamang walang driver ang jeep. Anong nangyari? Bago ang aksidente, kitang bumaba ng jeep ang driver nito para buhatin ang labada papuntang laundry shop. Hanggang sa nakita na lang na kusang umandar ang jeep. Muntikan pa itong makasagasa. Ayon sa driver ng jeep, naka-handbrake naman daw siya nang bumaba ng sasakyan. Inaalam pa yan, bagamat nagkaarigluan naman na sila ng may-ari ng van. Pasado alas 10 ng gabi naman sa maluwag na intersection na ito sa Cebu City pa rin. Kitang tumawid ang e-bike, sakto namang dumating ang umaharurot na motorsiklo. Nauwian sa banggaan. Sa tindi ng impact, tumilapon ang rider at kanyang angkas. Tumagilid naman ang e-bike na may 3 sakay. Sugatan silang 5. Sa huli, nagkaarigluan din sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Sugatan ang isang lalaki sa Iloilo matapos siyang tagain ng sarili niyang anak. Ayon sa pulisya, dala ang bolo, lasing na nagpunta ang tatay sa bahay ng kanyang anak. Tinangka niyang tagain ang anak pero nakaiwas ito at nakipagtagaan din. Nasa pool sa dibdib ang tatay. Nagpapagaling na siya sa ospital. Nagkasamaan daw ng loob ang mag-ama. Nahuli naman ang anak na mahaharap sa kasong frustrated homicide. Muling maghaharap ang Barangay Ginebra at TNT Tropang 5G sa Game 2 ng Finals ng PBA Commissioner's Cup. Susubukan ng Barangay Ginebra na ituloy ang momentum matapos magwagi sa Game 1, 102-100. Naging susi dyan ang game-winning basket ni Justin Brownlee. Bukod kay Brownlee, nagpakitang gilas din si RJ Abrientos na nakascore ng 24 points. Sabik namang bumawi ang TNT Tropang 5G. Aminado si TNT star Calvin Oftana na nalagay sila sa alanganin dahil sa maraming turnover sa first half ng Game 1. Sa kabila niyan, mahaba pa naman daw ang serye at kaya pa nilang bumawi sa mga susunod na laro. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, back on set si Miss Rosana Roses sa programang My Best Friend Eman. Sabi pa nga po ni Osang, marami pang dapat abangan sa karakter niyang si Leia. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Matapos mabunyagan nakaraan bilang dating asawa ni Governor Gaspar Mireles, played by Michael De Mesa, hindi pa tapos ang kwento ni Leia. Spotted nga on the set ng My Best Friend Eman ang nag-iisang si Rosana Roses. Sekreto pa raw ang gagawin niya, pero say ni Osa. Ngayon pa lang nang-unfold sa akin yung kwento niya. Ang laki kasi ng twist sa character ko. So, tapos si Michael De Mesa pa yung kaaktingan mo. Isa pa sa nilo-look forward ni Osa ay ang mga eksena nila ni JM De Guzman bilang si Mateo na dati na niyang nakatrabaho. Relate daw si Osang kay JM dahil sa kanilang mga naging makulay na nakaraan, questionable choices in life at challenging moments noon. Sabi ko nga sa kanya, make sure na okay ka. Pag okay ka, okay ako. Ganun lang yung lagi kong sinasabi kasi wala akong maisip sabihin sa isang gaya niya na napakagaling na aktor pero pare-parehas kami, naligaw kami ng landas. Kaya naman sobrang inspiring para sa kanya ang tema ng My Best Friend Eman. Ano to hindi siya nagpipreach itong kwento. Hindi siya nagpipreach, hindi kanya pinipilit maniwala sa gusto niyang iparating. Pero ikaw bilang tao, since naranasan mo na yung mga bagay na yun, para ka na lang niyang inaakay kung saan siya papunta. Isa lang si Osang sa mga dapat abangan sa lalo pang gumagandang kwento ng My Best Friend Eman. Weeknights sa TV5. May catch-up episodes din sa Weekend Trip ng Kapatid Network. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, multi-cab driver. Sinaksak ang kanyang kapwa-tsuper nang dahil sa agawan ng pasahero.
Lalaking 6 na araw na wala sa Mount Everest, pinaglamayan na, pero buhay pa pala. At sa A Secret in Prague, Enrique Hill napawaw sa knife skills ni Blight, aka Kiara. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang 2 kawatan na nanloob sa isang bahay sa San Juan. Sakto kasing napadaan ang mga nagro-rondang pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa kulungan ng bagsak ng 2 lalaking yan matapos maaktuhang nagnakaw umano ng bisikleta sa bahagi ng Arlagmay Street sa San Juan City. Kalalabas lang umano ng mga sospek mula sa tinarget nilang bahay bandang 2:00 ng madaling araw. Malas nila, nakasalubong nila ang mga rumorondang pulis. Kaduda-duda raw ang kilos ng dalawa kaya sinita ng mga otoridad. Nakita nila yung 2 lalaki na lumabas doon sa compound na may bitbit na isang bisikleta. Nang tinanong nila kung kanino po yung dala nilang bisikleta, yung isang suspect ay biglang kumaripas ng takbo. Nagkakahalaga ng nasa 10,000 piso ang ninakaw na foldable bike. Agad na naaresto ang magkababatang suspect na kapwa 22 anyos. Pawang street dweller ang dalawa. Inamin naman ni alias Boyet ang krimen. Sumakit po ako ng gate, tapos nakita ko po sa dulo ng halamanan na may bike po na hindi po nakapadlock. Dinala ko na po yung bike sa papalabas sa gate. Nagawa lang daw nila ang pagnanakaw dahil kailangan nila ng pera. Ma'am, sa nangyari po ng bike, naghihingi po kami ng patawad po. Mahaharap ang dalawa sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Nang dahil sa agawan sa pasahero sa Puerto Princesa, sinaksak ng isang multicab driver ang kanyang kapwa-tsuper. Sa video, makikita kung paano niya tinadyakan ang nakaalitan nito. Kinuha pa ng salarin ang kutsilyo sa kalsada at umambang mananaksak ulit. Maya-maya, tuluyan ang umalis ang driver. Nasugatan sa braso at baba ang binugbog niyang driver na agad namang isinugod sa ospital. Pinablatter na sa barangay ang nanakit na tsuper. Pinaglalamayan na pero buhay pa pala ang Sherpa guide na nawala ng 6 na araw sa Mount Everest sa Nepal. Nagulantang na lang ang mga tao nang gumapang pabalik ng base camp ang Nepali guide. Huling nakita ang Sherpa sa death zone ng Mount Everest matapos itong mahiwalay sa kanyang kasamang hiker. Hinanap naman siya. Pero makalipas ang halos 1 linggo na walang pagkain, tubig at oxygen, inakalang nasawi na siya sa bundok. Nang matagpuan ng Sherpa, agad siyang ni-rescue sa pamamagitan ng helicopter. Tad-tad ng frostbite ang kanyang mga kamay. Pero bukod dyan, nasa maayos na kalagayan ang Sherpa. Mga kapatid, nagkaroon ng last-minute adjustment ang Alas Pilipinas sa kanilang lineup para sa 2026 ABC Women's Cup. Sa official website ng torneo kagabi, panandali ang nawala sa lineup si dating NU standout Alyssa Solomon. Pero ngayong araw, naibalik siya kapalit ni FEU middle blocker Jazlyn Eliarina. Matatanda ang nag-backout si Solomon sa 2026 PBL draft para sumali sa national team. Magaganap ang torneo bukas sa Ilocos Sur, June 6. Makakalaban ng Pilipinas ang Uzbekistan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, shook malala si Mikoy aka Enrique Hill sa pabitang knife skills ng sweetheart niyang si Kiara na ginagampanan ni Andrea Brillantes sa A Secret in Prague.
Ang eksena, nagmo-moment sina Mikoy at Kiara sa kusina habang sinasabayan ng sayaw ang kulitan nila. Nang bigla na lang dinampot ni Kiara ang kutsilyo at saka ito pinaikot-ikot sa ere, sabay hagis sa knife holder like a real assassin that she is. Aliw naman ang reaksyon ni Mikoy na idinaan na lang sa pagpapakyut ang pagkagula. Okay to be sharp with knives, pero be gentle with my heart. Eto pa nga mga kapatid, huwag po nating palagpasin ang panonood ng mga paborito nating primetime shows dahil huling gabi na po ng ating kapatid Manalo, Manood at Manalo viewer promo. Manood lang ng A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Mamaya mula 8 p.m. hanggang 9:30 p.m. Abangan po ang episode hashtag sa screen at iscan lang ang QR code. Tsaka i-submit ang inyong detalye kasama ng inyong nakitang hashtag. Isang entry lang po para sa kada viewer per episode. Huwag palagpasin ang chance nyong manalo ng up to 500,000 pesos. 5 po ang pwedeng manalo niyan. Kaya nood na ng A Secret in Prague at My Best Friend Emma. Susunod, rider na muli sumingit, siya pa ang galit ng magit-git. Celebrity dog sa China, ninakaw, ibinenta, saka kinatay. At TV, gandang hari, may pa-hard launch sa bagong boy feed. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ang sagutan ng dalawang rider na nagkainitan sa gitna ng kalsada. Pero ang twist, kung sino pang mali, siya pa ang galit. Ano po sa atin? Sino po sa atin? Kasi nandito po kasi ako sa left side eh. Kung dito kayo... Sino nauna sa atin? Sino nauna? Oh, ako po yung nasa unahan eh. Sino nauna? Sino tayo mama? Kayo ang magkakasama. Huwag kayo dyan nakaka-store po kayo sa traffic oh. Nakaka-store po kayo sa traffic oh. Doon kayo sa gilid mag-away, wag dito oh. Ba't ka nagalit ka rin? Eh tingnan mo, nakaka-store po kayo sa traffic oh. Traffic kayo, borse ka ba? Pakaliwang linya ang tinatahak ng rider na nasa video. Maya-maya biglang sumingit ang isa pang rider. Dahil nagkagit-gitan na sugatan ang backride ng sumingit na rider. Dito na nagsimula ang sagutan hanggang sa magmura ang sumulpot na rider. Nakarating na sa Land Transportation Office ang insidente at pinatatawag na ang gumitgit na motorista. Pinatawan din ng 90-day preventive suspension ang kanyang lisensya habang inilagay naman sa alarm status ang kanyang motor. Nabisto ang isang training center sa Mandaue City na nanggogoyo ng mga Pinoy na gustong mag-Japan. Ang isang opisina naman sa Cebu City, illegal na nagre-recruit ng mga Pinoy sa Middle East. Nasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sumugod ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW sa isang visa consultancy firm sa Barangay Kasambagan, Cebu City kaninang umaga. Sangkot umano sa illegal recruitment ng kumpanya dahil ang ilan sa kanilang mga papeles ay para sa visa consultancy lamang at hindi recruitment agency. Nag-ugat ang operasyon matapos ireklamo ng mga nabiktima nito. Nag-alok umano ito ng trabaho sa ibang bansa at nangako ng mataas na sahod. Kailangan lang nilang magbayad umano ng processing fees na umaabot mula sa 150,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Pero ang pangakong trabaho pagdating ng mga naging kliyente nito, napako.
ang kanilang modus operandi is to deploy the workers to the Middle East, particularly in Dubai, no, while awaiting for the visa. No? So, may pagka-human trafficking din yun kasi paglabas ng bansa, walang appropriate visa. Dahil dito, binawi ng LGU ang kanilang business permit. Sa kaparehong modus, pinuntahan naman ng DMW ang Japanese Language Training Center sa Mandawi City. Naabutan pa ang 7 kliyente sa lugar na nagtitraining. Pangako rin nila ang trabaho abroad. Umaabot umano sa 50,000 hanggang 100,000 ang processing fee. Ang mga nagguyong biktima na gusto magtrabaho sa Japan nang hihinayang sa kanilang mga naging gastos. Nag-aaral lang kami ng wikang Hapon bago kami mag-apply sa mga ahensya. Sa Facebook lang namin ito nalaman. Sayang lang talaga dahil mahigit 10,000 na ang nagastos namin at nasa humigit kumulang 20,000 yung training fee. Kinuha ng DMW ang mga pangalan ng mga nabiktima para bigyan ng tulong pinansyal at maging sa proseso para legal na makapagtrabaho abroad. Kakasuwa naman nila ang manager at may-ari ng training center. Binawi rin ng LGU ang kanilang business permit. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Sa ibang balita, hindi malayong mabawasan pa ang mga mamumuhunan sa ating bansa at posible pang lalong sumadsad ang halaga ng piso. Yan ang babala ng ilang eksperto sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ang kudeta sa liderato at pagtatalaga kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, ang barilan sa loob ng Senado, at ang pagtakas si Senator Bato de la Rosa, ang pag-walk out ng minorya, at ang 2 araw na hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon. Sa nakalipas sa 3 linggo, laman ng balita ang Senado. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat isipin na away politika lamang dahil sa ngayon, nakakaapekto na raw ito sa sentimiento ng mga investor. Paliwanag na ekonomistang si Michael Ricafort, bago maglagak ng puhunan ang mga investor sa bansa, isinasaalang-alang ng mga ito ang sistema ng pamamahala, pagsunod sa batas at kung gaano kaepektibo ang justice system. Kaya naman, nakaapekto raw sa sentimiento ng mga investor ang ingay sa politika, lalo't may mga nakabinbing pang mga reforma at panukalang batas. Ayon din sa analyst na si Jonathan Ravelas, dati nang may agam-agam ang mga investor nang pumutok ang flood control scandal. Kaya sa gitna ng gulo sa Senado, hindi malayong mas mababa ang halaga ng investment na pumasok sa bansa at lalong humina ang halaga ng piso kontra dolyar. So ngayon, talagang, kumbaga, medyo kinakabahan na yung mga market observers na parang itong political noise hindi nakakagawa ng trabaho ang gobyerno, lalo na in addressing the 5 Fs, yung food, fuel at saka freight. So yun ngayon ang inaantay ng mga negosyante. Paano ba natin to i-address short term at saka medium term? Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang ingay at gulo sa Senado lubhang nakakaapekto na sa ekonomiya ng bansa. Alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Kung mas mababa ang halaga ng dolyar na papasok mula sa foreign investors, ay lalong hihina ang palitan ng piso kontra dolyar na magreresulta sa lalong pagtataas ng presyo ng imported na bilihin, partikular na ang bigas at langis. Ngayon pa nga lang, inaasahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas na baka lalong mas bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Mayo. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at karne, posible rin daw na lalo pang magmahal ang presyo ng mga bilihin. Ngayon nagsimula nang pumasok sa bansa ang mga bagyo. In the past naman nakikita natin na kapag may typhoon talagang tumataas yung presyo ng pagkain because of course may mga nasisira, may mga nadadamage na harvest. Yung transport natin, yun yung kailangan din nating bantayan as well as the housing, water, electricity, and yung ating LPG. So yun yung mga malaki yung contribution sa ating inflation. So dapat yun yung ma-monitor at ma-mitigate yung price increases. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang isa sa pinakamalalaking kaso na inihain ng gobyerno kaugnay sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Sa desisyon na inilabas ng Sandigan Bayan noong Martes, na-dismiss
ang civil case number 0141 matapos inihayag ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi na ito maghahain pa ng dagdag na ebidensya. Sa manifestation ng gobyerno noong nakaraang buwan, sinabi nito na karamihan sa mga ari-arian ay na-recover na. Ang kasong ito ay parte ng ill-gotten wealth na tinatayang nasa $5 billion o 307 billion pesos ang kabuuang halaga. Sinampa ang kaso noon pang 1991 at sakot nito ang mga ari-arian at yaman ng pamilya Marcos na hindi kabilang sa mga dati nang napagdesisyonan ng korte na i-forfeit o bawiin mula sa pamilya. Lubos ang pasasalamat ng Alagang Kapatid Foundation para sa kahong-kahong kumot, tsinelas at tuwalya na ibinahagi po sa atin para maipaabot sa mga kapatid nating nangangailangan. Mahalaga po ang bawat piraso ng mga ito lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang amin pong pasasalamat sa Landco Pacific Corporation sa patuloy na pakikiisa sa adhikain ng Alagang Kapatid Foundation na makapaghatid ng kalinga at pagmamahal saan man panig ng bansa. Pinatawa ng lifetime ban ang San Antonio Spurs fans na biglang pumasok sa court sa Game 1 ng finals kontra sa New York Knicks. Attention! Attention! Sa viral video na kuha mismo ng fan, sinubukan niyang makiselfie kasama si Spurs star Victor Wembanyama noong fourth quarter. Pero hindi niya rin naman ito napagkasya sa kuha dahil sa sobrang tangkad. Mabilis din siyang hinila ng mga security guard palabas ng court at nagpatuloy na rin ang laro. Bukod sa fan na pumasok sa court, banned din ang isa niya pang kasabwat. Hindi na sila makakapanood ng kahit anong NBA game na live. Ayon pa sa ilang reports, posible rin silang makasuhan. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Happy weekend mga kapatid! Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Usap-usapan ng tila pa-hard launch ng actress-filmmaker na si Bibi Gandanghari sa kanyang love life. Sa kanya nga pong post kasamang naglalakad ni Bibi sa tabing dagat sa ilog ang isang mystery guy. Bukod sa kanyang maikling caption, wala nang ibang detalye na ibinigay si Bibi. Pero sapat na po ang heart icons para kiligin ang fans ng filmmaker. Ang mahalaga, masaya si Bibi. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid! Ako po si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.